Magandang buhay mga katiyat. Sa ating episode ngayon ay tungkol sa Laguna Copper Plate Inscription. Ano ba ito? Ito yung klasing kasulatan na ginawa gamit ang material na copper at ini-engrave yung litra. Kaya napakamoderno ng kasulatan na ito. Ito ay bali isang resibo o certificate na nagpapatunay ng pagkakawala na ng utang o wala ng utang ang isang angklan sa isang kaharian sa Java. Ang Java ay isang parte ng Indonesia. Okay, so narito ang video na ating bigyan ng reaksyon ngayon. Video ng ating kaibigang si Absikel Treasures. Ating pakinggan. 1,000 taon na ang nakakalipas para sa mga mamamayan ng Maranao, ay tila pinapanatili ang isang kwento ng pinagmulan at minanapa sa kanila mga ninuno. Mula sa mga pagkatuklas ng iba't ibang kayamanan, ito ay nasa kanlurang mga isla ng bulkan na nakapalibot sa lawa ng Lanao. Ang pinakamalaking freshwater o lawa ng Mindanao, na kung saan natagpuan dito ang mga iba't ibang kayamanan na nakabaon, kagaya ng mga libro, antigong palayok at iba't ibang tansong artifact, na tila galing pa sa mga sinaunang ninuno at pinagmulan sa bansang Europa. Totoo ito ang mga nakukuhang mga antiques na ito at mga kagamitan at ang iba niyan ay gawa sa ginto ay nagpapatunay lamang na talagang mayaman ang ating lahi noon, ang ating mga ancestors, lalo na dyan sa Mindanao. Dito sa Mindanao ay napakakulay ng kultura ng mga Maranao o itong kapatid natin ng mga Muslim na karamihan yan ay nanggaling talaga dyan sa Indonesia, Java at dyan sa Malaysia. Kaya ang Mindanao ay parang kaharian talaga yan ng Tajian. Diyan talaga nanggaling yung mga lahing Tajian. Karamihan ay dito sa Mindanao naninirahan. At yung iba ay paglipas ng ilang taon ay lumayag papuntang Visayas, Cebu at ang iba ay nakarating sa Luzon. Okay, so napakaganda ng ating episode ngayon dahil ito'y magtitrace ng ating pinanggalingan kung gaano ba tayo kamangmang o gaano ba kamoderno o matalino o kamayaman ang mga lahing Pilipino noon. Bago pa lamang dumating ang Kastila, mga 900 years before dumating ang mga Kastila ay napakamoderno na ng ating mga ancestors. Narito ang video atin muli panoorin. Alam mo bang ang isang kapirasong tanso ang siyang nagligtas sa isang buong angkan mula sa isang buhay ng pagiging alipin? Isang piraso ng kasulatang tanso na muntik nang mawala makalipas ang 1,000 taon. Ano ang Laguna Copper Plate Inscription? Ang Laguna Copper Plate Inscription siyang kinikilalang pinakamatandang dokumento na natagpuan sa kasaysayan ng Pilipinas, kung saan may nakatalang araw, buwan, at taon ng pagkakasulat. At ito ay hindi isinulat sa kapiraso ng papel. Ito ay isinulat sa isang piraso ng tanso noong taong 1,120 taon na ang nakakalipas. Ito ay nanatiling nakabaon sa baybayin ng Laguna de Bay sa loob ng 1,000 taon. Ito ang pinakamagandang klaseng resibo. Kasi kahit maitapon mo yan, mailagay sa basurahan, maitapon sa lawa, sa tubig, sa kanal, sa emburnal, o kahit maitapon mo yan sa apoy, ay hindi talaga yan nasisira. Kasi yan ay gawa sa copper at ang mga litra diyan ay parang chinichisel or kinakarb. Kaya sinong magsasabi na ang gumawa niyan ay mga mangmang? Yan ay gawa ng parang mga Egyptian technology na sinusulat nila sa copper ang kanilang history. Kaya ang Pilipinas ay hindi yung sinasabi ng mga Kastila na nang dumating sila ay sila na yung nag-literate sa atin. Sila na yung nagturo ng literacy. Hindi totoo. Talagang iniiba ng Kastila ang history at pinalabas na sila palagi ang bida. Pero ang totoo niyan, meron na tayong kultura na mataas ang antas
o ang klase nito. At natuklasan lamang ito noong 1987, ngunit sa laking gulat ng mga eksperto, ito ay kakaiba sa mga nauna nang natuklasang artifacts o sinaunang bakas ng ating kasaysayan. Pagkat ito ay isinulat gamit ang kakaibang sistema, ito ay malayo sa baybayin o sa anumang kilalang katutubong sistema ng pagsusulat ng ating kapuluan noong mga panahong yun. Pagkat ito ay isinulat at gamit ang sinaunang Kawi script mula sa makasaysayang pulo ng Java, ngayon ay bahagi na ng Indonesia. Subalit ito ay hindi naman nakasulat sa sinaunang wika ng Java at sa pagsusuri ni Ginoong Anton Postma noong 1990 lamang, natuklasan ang ibig sabihin ng mga nakasulat sa kapirasong tanso na ito. Si Anton Postma ay isang magaling na Dutch anthropologist at ginagalang bilang ama ng Mangyan Heritage Center bilang isang eksperto sa mga katutubong sulat ng ating kapuluan. At sa pagsisiyasat ni Anton Postma ay napag-alaman ang nilalaman ng kasulatan na ito. Natuklasang ito ay isinulat noong Lunes ika-4 na araw sa pagliit ng buwan sa buwan ng Waishaka sa taong Shaka 822. At noong 1996 naman ay sa pag-aaral ng historian na si Hector Santos, ay naisali naman sa familiar na kalendaryo, ang petsang nakasulat sa tanso ayon dito ay isinulat ito noong Lunes ika-21 ng buwan ng Abril taong 900 sa lumang Julian calendar. At ayon naman sa ibang pananaliksik ito'y katumbas ng Lunes ika-26 ng taong 900 sa Gregorian calendar o ang modernong kalendaryo na gamit natin ngayon. Ibig sabihin, ginawa ito 900 AD. Hindi pa dumating yung Kastila. Ang Kastila dumating 1521. Ang resibo na ito ay ginawa 900 AD. Hindi pa umabot ng 1,000 ang ating kalendar. 900 pa. Kaya advance tayo sa mga Spanish for about nasa 900 years or 700 years tayong advance sa kanila sa pagsusulat. Kasi ang ating alpabeto dito ay ano na ito na alpabeto? Parang foreign alphabet from Java. Japanese ang pagsulat natin noon. And then nag-translate ito into Sanskrit. And then yung Sanskrit, ang origin niyan ay Indian. Sa India. At nag-evolve ito, nagiging sariling atin, yun naman ang tinatawag na alibata. Ang alibata ay galing pa rin sa Sanskrit. Kaya ang India, ano talaga yan? Konektado yan sa Pilipinas. Kasi sila nga yung nagturo sa atin ng Sanskrit at alibata. At pati itong Japanese, may pagka-Sanskrit pa rin ang pagkasulat ng Japanese. Kaya totoo ang kwento ng Tajian Talyano. Yung Tajian. Ang mga Tajian ay galing dyan sa Indonesia, Malaysia, Java. At sinabi na ang mga Tajian ay nakapag-asawa ng mga Indian. Kaya siguro ganyan na ang pagsulat nila dyan sa Java ay may pagka-Sanskrit. Kasi nga yung mga asawa nila ay galing sa India. At yan ang origin ng Tajian Gold, Tajian Talyano. Na ang mga Tajian ay galing dyan mismo sa Java, Indonesia, Malaysia, at iba pang Malayan Archipelago. Kaya yan, konektado na talaga tayo sa sa kwento ng Tajian. Kaya hindi malayong mangyari na totoo yung alamat ng Tajian o ang Talyano Gold. Patuloy tayo. Ano nga ba ang nilalaman ng makasaysayang tansong ito? Bakit nga ba ito mahalaga? Ito ay isang legal na katibayan ng kapatawaran mula sa pagbabayad ng utang, 1,000 taon na ang nakalipas. Bagamat hindi pa niya nababayaran ang kabuuan ng kanyang utang, pagkagalang-galang na si Moran ay pinatawad na ni Jayadua, na si Jose pati at pinuno ng Tondo. Ito'y dino isang katibayan at opisyal na anunsyo o pagpapahayag sa malawak na kapuluan ng Timog Silangang Asya, na binigyan laya na sina Namran at ang kanyang mga anak, at kaapu-apuhan mula sa hatol ng pagkakaalipin. Maliban din kila Jayadua at Moran, marami din pangalan at iba't ibang tao at iba't ibang lugar sa Timog Silangang Asya ang nabanggit sa kasulatan na ito. Gaya na lamang ng mga anak ni Moran na sina Dayang, Angkatan at Buka, at dahil din sa kapirasong tanso na ito,
nagkaroon tayo ng mga mas malinaw na ideya sa mas makulay na lipunan noong unang panahon. Mula sa paraan ng mga pagtitimbang ng mga ginto hanggang sa mga batas patungkol sa mga utang at pagiging alipin, tayo din ay binigyan silip sa mga nakakamanghang sinaunang aghamtala, matematika at iba pang malalim na kaalamang taglay ng ating mga ninuno. Mga katibayan ng mga katalinuhan ng ating mga ninuno halos 2 taon bago pa man naitatag ang pinakamatandang unibersidad sa Europa. Ayan, totoo yan kasi ang pinaka-advance na mga sibilisasyon noon ay 3 lamang. 3 sibilisasyon sa whole world, sa planet Earth, ang moderno. Isa na niyan ang India, China at Egypt. Yan lang ang prehistoric civilization na matalino. Ang mathematics ay nakuha natin diyan sa Egyptian. Ang itong mga epic or mga history katulad ng mga Ramayana, nakukuha natin yan sa India. At ang China naman, India, China at Egypt ay pangatlong modernong sibilisasyon na prehistoric or itong hindi na isulat. Kasi sila yung mga pinakamatandang sibilisasyon sa buong mundo. Kaya ang Pilipino ay connected talaga sa Indian. So meron tayong mga lahing India. Hindi lang yan naisulat. Hindi naisulat sa history. Ang palaging naisulat ay galing tayo sa Malaysia, Indonesia at Java at walang nabanggit na meron tayong mga ancestors na Indian. Pero sa totoo niyan, dahil dito nga nakuha yung treasure o yung trident ni Shiva at yung Vajra ng isa pang Diyos sa India ay dito nahukay sa Agusan 2015 ang taon na yun. Kaya marami talagang Indian ang nakatira noon dito sa Pilipinas pero hindi na ilagay sa history. Kaya ganyan. Nilalayo ang lahing Pilipino, nilalayo ng mga historians na banyaga. Nilalayo nila sa katotohanan ang ating history na totoo. At ginagawa talaga tayong mga parang mga Indio lamang ang tawag, yung parang mga slave na mangmang na mga tao. Ang Laguna Copper Plate ay isang kapirasong tanso, ngunit ang kahalagahan nito sa ating kasaysayan ay sadyang walang katumbas dahil sa kapirasong kasulatang ito ay napatunayan natin ito na may malalim na kasaysayan ng ating kapuluan. Bago pa man ang sinasabing nakadiskubre sa atin ni Ferdinand Magellan, sa katunayan ito ay isinulat na may 621 taon bago pa man naglayag at napadpad sa ating baybayin ang pangkat ni Magellan. Dahil sa kapirasong tanso na ito, nagkaroon tayo ng pagkakataong silipin ang makulay na sinaunang lipunan ng ating mga ninuno. Ayan, 621 years pala, hindi 900 years. 621 years exactly bago dumating sila Magellan, ay meron na tayong magandang sistema ng kalakal ng pagsulat. At yan ay galing sa ating mga ninuno. Galing sa Java, Malaysia, Indonesia, at also sa India. Kaya hindi tayo matatawag na mga mangmang kasi meron na tayong kalakalan at napagaganda nga ng ating mga ginawang resibo na yun. Yung Laguna Copper Plate inscription, marami pa yun. Pero yun lang ang nahukay kasi tinatapo na yan ng mga tao noon. Pero maraming ganyan na copper plate. Nakatsamba nga lang ay napulot yan. Aksidenteng na nahukay. Kaya na-trace natin ang history ng ating lahi. At dahil din dito napagtanto natin na sadyang napakarami pa rin nating kailangang alamin at dapat itama sa ating kasaysayan. Ayan, totoo yan. Ito din ay isang katibayan ng malalim na ugnayan sa pagitan ng ating mga ninuno at ang ating karatig bansa ilang daang taon bago pa man isinilang ang kaharian ng Espanya. Ayan, totoo nga na mga seafarers, ibig sabihin manlalayag, naglalayag ng malalayo, parang mga Vikings
ang mga Pilipino noon. Imagine, Java, Indonesia, Malaysia, makarating ka ng Mindanao, and then Mindanao to Cebu, Visayas, up to Luzon. Ang pagkalat ng lahi ng Maharlikans, Tajian, ang mga lahing yan ay galing sa Malayan Archipelago at hindi talaga native sa Pilipinas ang mga Tajian. Pero sila yung ating mga ancestors kasi karamihan talaga kapag sa Mindanao ay galing yan sa Indonesia, Malaysia, Java Archipelago. Pero itong kabundukan ng Luzon daw noon sa Cordillera ay meron na talaga dyan nakatira na ibang klaseng tribo, sabihin natin mga Ipugaw, at ibang lahi din yan sa mga lahing Tajian. Kaya mixed culture ang Pilipinas. At diyan naman sa Palawan ay may mga parang tinatawag yata diyan na Mangyan tribe, iba din yun na mga native sa Pilipinas. Kaya sa tingin ko itong mga Tajian medyo mistisohin ito. Parang Indian looking yata ito, mga siguro mga may mga biguti ito, balbasarado kasi lahing Indian nga na mix sa lahing Malayan from Java, Indonesia and Malaysia. Napaka-colorful ng ating history na sa paglipas ng panahon ay lumitaw talaga yung kulay natin na totoong Pilipino at hindi yung mga nakalagay sa libro na nakabahag tayo. Palaging nakabahag yung nakalagay doon. Pero ang totoo niyan, may bahag tayo pero maganda ang pagkagawa. Yung parang kinalapu-lapu. Okay. Atin balikan muli ang video. Ito rin ay tanda ng isang maunlad na lipunan ng ating mga ninuno noong mga panahon ng mga Espanya mismo ay nasa kasulok-sulukan at nasasakupan pa rin ng mga Muslim. Napatunayan din ito ng ating kapuluan ay bahagi na ng malawakang kabihasnan ng Timog Silangang Asya at ng maunlad at makulay na sinaunang daigdig ng Hinduismo at Budismo. Noong mga panahon na nababalot pa ng kadiliman at karahasan ang kontinente ng Europa, pinamulat sa atin ang kapirasong tanso na ito, na hindi mahihirap at pawang mangmang ang ating mga ninuno. Bagkus sila'y mayayaman hindi lamang sa ginto pati na rin sa sinaunang kaalaman at kabihasnan na may makulay na lipunan at matibay na pinaiiral na batas. Ayan, napakaganda ng pagkalarawan dito ng ating kapatid sa vlogging, si Absikel Treasures. Napakaklaro ng kwento ng ating pinanggalingan, ng ating history, ng ating koneksyon sa ating mga kapitbansa dito lamang sa Silangang Asya. At ito ay may turing na rin natin na isang ginto at isang kayamanan at hindi mabibilang na kayamanan sa ating history. Hanggang sa muli mga ka-good news, mga katiyats, ako'y magpaalam na. Maraming salamat.